Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Let's all welcome our new star for tonight, Net, the Goddess! Sigaw ng baklang MC bago sundan ng isang nakakaakit at maharot na musika ang pumailan lang sa buong lugar. Mas lalong naging wild ang mga tao habang ako ay nakigaya rin sa pagsigaw nila. Langya, sino ba naman ang hindi mapapasigaw kung laman ang nasa harapan mo? Maning-mani. Get it on, babe! Sigaw ko habang tutok na tutok ang mga mata sa mini-stage. Naghagik-hika ng mga kababaihan na nakarinig sa sinabi ko. Isa-isa ko silang initian at kinindatan dahilan para maging tili ang kanina'y hagik-hik lang. Kitang-kita ang pamimilipit nila sa kilig sa simpleng sinabi ko. Ganoon kalakas ang impact ko sa mga babae. Hindi sila ang sinabihan ko dahil yun naman talaga ang palagi kong sigaw kapag malapit na lumabas ang strip dancer. Pero ganoon ang reaksyon nila. Paano pa kaya kung para sa kanila talaga? Eh di, nasa kama na kami ngayon. Langya, palagi naghuhumiyaw sa kaseksihan at ganda ang kinukuha nila bawat gabi. At alam kong ganoon rin ngayon. Makakatikim na naman ako ng laman. Nakangising sabi ko habang naghihintay pa rin sa paglabas ng dancer. Ibigay mo sa akin ngayon. Mas lalong lumawak ang pagkakangisi ko dahil sa sinabi ng kapatid kong si Fort. Ahead siya sa akin ng 1 taon pero hindi ko siya tinatawag na kuya. Ano ako, bata? Yeah, sure. Mabilis ko sagot. Mapagbigay akong kapatid, lalo kapag babae. Isa pa hindi naman ako ganoon katigang para magdamot. Marami namang ibang babae sa paligid na willing na ibuka ang mga mani para sa akin. I'm 5th Miller anyway. Nagsimula nang umusok ang gitna ng mini-stage. Ibig sabihin ay lalabas ng stripper. Mas lalong naging wild ang mga tao, mapababae man o lalaki dahil ito talaga ang pinaka-highlight sa stage. Hindi basta strip dancing ang ginagawa ng nagiging dancer nila dahil kailangan muna nitong makaakit ng isa sa mga customer na lalaki bago ito maging regular sa trabaho. At dahil ang mga babaeng pumapasok sa ganitong bagay ay may mga rason na hindi ko alam or maybe gipit kaya ginagawa ang challenge na iyon. Wow! Ang hot! Dinig ko sigaw na isang lalaki na nasa kabilang table. Napakurap-kurap ako at tuminging mabuti sa harapan. Hindi ko maaninag ang mukha ng stripper dahil sa usok pero kita ko ang likod nito na nagsimula ng gumiling. Shit, ang sexy nga. Nausal ko. Nakasuot ito ng gold 2-piece bikini na mas lalong nagpadagdag sa kaputian ng balat. The light is dim. The music sounds erotic. And shit, the movement of her hips is freaking hot and sexy. Tila isang hibla ng sinulid ang nagdudugtong sa pang-ibaba nitong saplot mula sa puwetan hanggang harap. Isang pitik lang, mapuputol na iyon. Sigurado at ganoon din ang lace ng bra nito mula likod hanggang balikat. Sumasabay sa harot ng musika ang malandim paggalaw ng kanyang balakang habang nakataas sa mga kamay sa ere. Nagsisigawan, nagwawala, natatakam. At parang mga hayok sa tawag ng laman ang mga kalalakihan habang ako'y tahimik na pinagmamasdan ng bawat galaw na gawin ng babaeng nasa harapan. Ramdam na ramdam ko ang paninigas ng alaga ko pero hindi ko magawang magsalita ni kumurap. Langya, ilang beses na ako nakakita ng hubad na katawan ng isang babae. Yung iba nga ay pinagduduldulan pa sa akin pero ngayon lang ako namangha at napatulala ng ganito dahil sa bagay na iyon. She's sexy. No, she's hot. No, hot is underestimate how beautiful her body is. Tama nga ang babae kanina. She's a dumb goddess. Parang hindi totoo na may ganito ka-perpektong katawan ng isang babae. Mga tipong titingnan mo palang lalabasan ka na. Net, the goddess, huh? That's enough. Doon lamang ako napakurap-kurap dahil muling pumangibabaw ang boses ng baklang MC. Yun na yun? Bitin! More! Gusto namin siya makilala.
Iba't ibang reaksyon ng lahat, lalo na ang mga kalalakihan. Namalayan kung wala na ang maharot na musikang kanina'y sinasabayan ng stripper at pati ito ay wala na rin sa mini stage. Nagtagis ang bagang ko. Bakit hindi man lang nila pinahara para makita ang mukha nito? I want to see her beautiful face. Though hindi ko pa nakikita ang mukha pero alam ko na kung gaano kaganda ang katawan nito ay ganoon rin ang mukha. Relax people. Patikim pa lang yun. At base sa mga reaksyon nyo, alam kong nagustuhan nyo yun. Right? Malanding tanong ng bakla. Hindi ako nag-abalang sumagot habang ang iba ay nagsusumigaw na tama nga ito. Yeah, bitin na bitin. At dahil halatang hindi na kayo makapaghintay, ay sisimulan na natin ang ating climax ngayong gabi. Tahimik lang ako nakinig habang nakatingin sa mini stage kung saan nagsasayaw ang babae. Para may thrill, ay nilagyan namin ng panibagong twist. And guess what? Pabitin ito. Mababasag ang baso. Marasa ko na palingon sa gawin ni Fort. Nakangisi siya habang nakatutok ang tingin sa basong hawak ko. Mukhang hindi mo ko pagbibigyan ngayon. Kumunot ang noo ko at nang magets ang sinabi niya. Tinitigasan ako sa kanya. Kaya sorry bro. Ako muna, okay? Tugon ko. Sure. Mukhang maganda nga naman. Lumagok siya ng alak at tumingin sa harap. Ganoon din ako. This is a bidding mga babe. Tsaka na kasi ang naunang challenge. So, para maiba naman. Kumagikik pa ang MC. Napailing na lang ako. Alam talaga nila kung paano laruin ang crowd. Kahit sino naman kasi lalaki ay tataya kung ganoon ka-sexing babae ang pag-uusapan dahil siguradong isang gabi lang sulit na. Ang mananalo sa bidding ay magkakaroon ng chance na makasama ang ating star of the night sa isang gabi. Isang buong gabi magiging chance ninyo. At sa isang gabing iyon, ay magagawa niyo ang gusto niyo. Sounds thrilling, right? 20,000. Natuon ang tingin ko sa isang lalaking nasa unahan na siyang agad nanguna sa pagpresyo. Nga, alam kong gusto lang nilang lumaki ang kita nila ngayong gabi. This is a high-end bar. Malaki at para lamang sa mga mayayaman. Hindi pwedeng makapasok sa lugar na ito kung ang yaman mo o yaman ng pamilya mo ay average lang. Within 500,000 and above, dapat ang kita mo bawat araw bago ka makapasok dito. Dahil hindi ito tulad ng ilang bar na kayang mapasok ng mga alagad ng batas. Walang raid at pandadakip. Kaya nga dito kami palagi pumupunta kahit napakamahal. Member kami ng club na ito dahil kaibigan ko may-ari. Libre pa. May privacy na, safe pa. 30,000. Sabat pa ng isang lalaki sa gilid. Nakikinig lang ako sa ginagawa nilang bidding habang ang bakla ay tuwang-tuwa na maraming willing na mag-waldas ng pera para makasamang stripper na iyon. Langya, may parte sa akin na nakaramdam ng inis dahil sa isiping binibenta ng babaeng iyon ang sarili niya. Hindi na lang naghanap ng matinong trabaho. Wow, kailan pa ako nakaalam sa mga stripper dito? Higher! Ani ng bakla. 200,000! Nagsimula na naman lumakas ang sigawan dahil sa pagtaas ng bidding. Thrilling nga. Walang problema sa akin ang pera kung yun ang pag-uusapan dahil ipinanganak akong nakahiga sa pera. At may golden spoon. Kaso ayoko sumali sa kanila dahil sa isiping magsasayang ako ng salapi para lang may maikama gayong napakarami namang willing na magpakama sa akin. Nakakababa ng ego. Higher! 300,000! 350,000! 500,000! Sigaw ng matandang naka-formal attire pa. OMG! Ang laki na! But higher! Tili ng bakla. Panay ang tili niya kapag may nagtataas ng presyo. Kulang na lang ay magsilabasan ng mga stores sa mata niya sa sobrang pagkislap sa tuwa. 1 million! Natigilan ako at hindi makapaniwalang napatingin kay Fort dahil siya ang sumigaw. Seryoso siya habang ako'y nalalaki ang mga mata. Seriously? 1 million? He's going to pay 1 million just to bet a slot? Maraming babae sa paligid at hindi na niya kailangan gumastos. Mas lalong lumakas ang tili ng bakla at ganun din ng mga kababaihan. Lahat ay nakatingin sa kapatid ko. Kinunutan ko siya ng noo dahil sa pagiging seryoso na mukha niya. Gustong gusto niya ngang makuha yung babae base sa reaksyon niya. Langhiya, hindi ako gagastos. Isa pa prinsipyo ko na hindi makiagaw sa mga babaeng kukuha ng interest ng isa man sa mga kapatid ko. Well, hindi naman niya literal na gusto ang babae in a romantic way. He want to bed her. Yeah? Right. But I want to bed her too. I want her to scream my name with pleasure and lust.
Naikuyom ko ang mga kamao ko dahil sa mas lalong pag-igting ng pagkalalaki ko na kanina pa nagiinit at nagagalit. 2 million! Sagaw ko. Inisang lago ko ang isang baso ng hard liquor. Gumuhit sa lalamunan ko ang pait at init nito kaya napangiwi ako. Tumahimik ang paligid dahil sa taas ng bid ko. Langhiya. Mataas na ang 1 million pero mas mataas ang 2 million kaya alam kong pati sila ay nagulat. Ako din naman. Basta ang alam ko lang kailangan ko matikman ng babaeng iyon para mawala ang init ng katawan ko. Pasensya na bro. Tumingin sa akin sa Ford. Nagkabit balikat lang siya. You won. Masyado na mataas ang 2 million kaya hindi ko natataasan ang bid ko. Anya. Nasaan na yung ayaw kong gumastos para lang maikama? Wala na. Ang hirap ng may sakit ng kahiligan. Napapasubo palagi. Oh, OMG! 2 million? The deal is close. Sigaw ng bakla na nagtatatalo na ngayon. Hindi ko mapigilang samaan siya ng tingin. Thank you po, Mr. Miller. This is a big help. Anya. Muling pumaybabaw ang maharot na kanta at bumalik ang sigawan ng mga tao. Bottoms up, people! Sigaw ng bakla. Mas lalong napadiin ang pagkakakuyom sa aking kamao nang muling lumabas ang stripper. The climax! Shit! Tapos na ang bidding tapos pasasayawin pa? Malulugi ako sa 2 million ko kapag nagkataon. Mabilis akong tumayo at malalaki ang naging hakbang papunta sa harapan. Nasa bandang gilid ang pwesto namin ni Fort. Our usual spot pero madali kong narating ang unahan. Bago pa man tuluyang makapagsayaw ang stripper ay hinila ko na ito pabalik sa nilabasan nito papuntang backstage. Sir, aray ko po! Natigilan ako sa paghila sa kanya nang marinig ko ang napakahinhin at malamyos niyang boses. Napasingap ako ng malingunan ang malaanghel na ganda ng babaeng hila-hila ko. Ang babaeng stripper na walang inhibisyong sumasayaw kanina sa harap ng mga tao na tanging lacy two-piece ang suot. Natulala ako sa sobrang kagandahang taglay niya. Maamo ang mata sa kabila ng matapang nitong anyo dahil sa makeup. She's a goddess. Really, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng ganda ng isang babae. Tama ako. Kung gaano kaganda ang katawan nito ay doble ang ganda ng mukha. Shit, mukhang sulit ang 2 milyon ko. Sa ganda ng babaeng ito, manliliit ang kahit ilang halaga ng pera para bilhin ito. But why she's into the strip dancing? Mr. Miller, may problema po ba? Nakasangka ba sa mukha ng bakla na sumunod pala sa amin? Nandito na kami sa likod ng mini stage at wala halos tao dito. Dinig ko pa rin ang ingay sa labas pero hindi ko na yun pinagtuunan pa ng pansin dahil nakapamewang akong humarap sa bakla. I won. Ako ang nanalo sa bidding niyo. Panimula ko. Tumango naman ito ng mabilis. Yes, Mr. Miller. Ano po bang problema para naman po malaman namin na maging solusyon? Malaking halaga ang 2 milyon at malulugi ako kung pagsasayawin mo pa siya sa harap ng marami. Sinamaan ko siya, lalo ng tingin. Pagbapiyastahan muna siya ng iba bago ko matikman? Are you insulting me? I'm sorry, Mr. Miller. Hindi na po siya sasayaw. Hindi na. Hindi ito magkanda o gaga sa pagsagot. Napangisi ako. Mabuti kung ganun. So? Napahawak ako sa aking baba na animoy nag-iisip bago bumaling sa babaeng anghel na ngayon ay nakayuko at nilalaro ang mga daliri. Cute. Langya, kailan ko pa natutunan ang definition ng cute? Hindi ko titingnan ng isang babaeng naguhumiyaw sa kaseksihan na cute. Kahit kailan dahil palaging mahawakan ng kamay ko ang buong parte ng katawan ng bawat babaeng matipuhan ko ang nasa isip ko. Pwede ko na ba siyang matikman ngayon? Nakita kong pagsinghap nito at panlalaki ng mga magagandang mga mata. Nagkasalubong ang aming mga tingin kaya mas lalong lumawak ang pagkakangisi ko. Pupusta ulit ako ng another 2 million kung makikitaan ba ito ng pangit na anggulo. Langya kahit anong gesture, sobrang ganda pa rin. Ngayon na po. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa po na sinabi niya. Mukha ba akong matanda? Para ipo niya? I'm just 29 for Christ's sake. Pero sa itsura ko, mukha lang akong 24. Ano ka ba naman, Eunice Fernandez? Itatanong mo pa talaga? Mataray na sabat ng bakla. So, her name is Eunice. Hot. Huli naman. Ungot niya na parang bata. Oh my goddess. It's Julia. Babae ako, no? Pinaypayan pa nito ang sarili. Umayos ka, ha? So, singit ko. Let's go? Pwede po bang mamaya na lang? Nag-aalangan niyang sabi. Why?
Magbibihis pa po kasi ako. Hindi ko naman po gustong lumabas na ganito ang suot. Napalunok ako ng mapasadahan ng malapitang tingin ang kanyang katawan na kanina ko pa pinagpapantasyahan sa aking isipan. Eunice, person over voice. Julio, hindi ko kaya. Maiyak-iyak na ako habang nagmamakaawa kay Julio na sabihin sa lalaking tinatawag nilang Mr. Miller na hindi ko gusto na isama ko nito. Ano ka ba naman? Ito na ang pinakamadaling solusyon sa problema mo. Nakaya mo nga sumayaw kanina ng halos subot-tubad? Sermonia. Mahigpit ako napakapit sa laylayan ng bestidang suot ko. Kanina pa ako nakapagbihis pero hindi ko maihakbang ang mga paa ko dahil natatakot ako sa naghihintay sa akin paglabas. Magkaiba naman yun. Kahit immoral ang aking ginawa, hindi ko naman pinagamit ang aking katawan. Apil ako ulit. Sa isipin pa lang na makikipagsiping ako sa hindi ko naman asawa o nobyo, ay nangingilabot na ako sa takot. Nakaka-stress kang bata ka. Moderno na tayo ngayon kaya walang kasong ipagamit ang katawan mo. Iwinagayway niya pang namimilantik na mga daliri sa akin habang maarteng nakasapo sa kanyang sentido. Kung ako lang ang may vajayjay, naku, matagal nang warak yun. Bigla ako napatakip sa tenga ko dahil sa mga terminong kanyang ginagamit. Hindi ko kayang pakinggan ang mga ganoong mga bagay. Moderno man ang panahon, ngunit hindi ko nais na makasabay sa panahon. Kapag ikaw talagang kausap ko, dinudugo ang ilong ko sa lalim mong managalog. Pagtataray niya at namewang sa aking harapan. Hahanap na lamang ako ng ibang solusyon. Hindi ko maaatim na ibigay ang puri ko sa isang stranghero. Dahil sa sinabi ko'y napapalatak siya, tila hindi na alam ang gagawin sa akin. Mariin ako napapikit habang paulit-ulit sa isip ko ang halos wala nang saplot na pagsasayaw ko sa harap ng mga kalalakihan. Napaantanda ako at nag-sign up the cross dahil sa kasalanang ginawa ko. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hindi siya stranghero? My gosh, si Philip Miller ang gustong maikama ka at handa siya magbigay ng 2 milyon. Para sa akin, napakaswerte mo. In fact, kayang-kaya niyang kunin lahat ng babaeng gusto niya na hindi man lang siya pinagpapawisan. Patuloy siya sa paninarmon at ang tanging ginawa ko ay pakinggan ang mga iyon. Naiiyak na ako sa sitwasyon ko. Ito ang unang pagkakataon na umapak ako sa ganitong uri ng lugar at pakiramdam ko ay isa ako sa pinakamakasalanang tao na nabubuhay sa mundo at hindi ko nais ang ganoong pakiramdam. Kung hindi lang ako nangangailangan ng malaking halaga ay hindi papasok sa isipan ko ang umapak dito. Pinahid ko mga luhang tuluyang kumuwala sa aking mga mata. Bago magsimula kanina ay walang humpay rin ang aking pag-iyak at ganun rin ngayon. Kahit kaninong lalaki, hindi ko kakayanin na makapagsiping. Humihikbing sagot ko. Tatagan mo ang loob mo dahil ito lang ang pinakamadaling paraan para malutas sa mga problema mo. Hindi ako nakakibo. Tama siya. Ito lang ang pinakamadaling paraan para kumita ako ng milyon sa isang gabi at para malutas ang mga problema ko. Matapang naman ako kanina pero ngayong nasa sitwasyon na talaga akong ibibigay ang aking puri at makikipagsiping sa lalaki ngayon ko lang nakilala, ay umatras ang kalooban ko. Ngunit kung gagawin ko ito, hindi na ako muling makakabalik sa kumbento. Napahagulhol ako. Siya naman ang hindi nakaimik. Hindi pa man ako nagsisimula sa pagsasayaw kanina ay malaki na ang pagkakasala ko at ayoko nang dagdagan pa iyon. Kapag ginawa ko ito ay masisira ang mga pangarap ko. Ang pangarap kong pagsilbihan ng Panginoon. Ang pangarap kong maging madre. Kung itong pagsubok na ito hindi ko malalampasan na nananatili akong berhen, ay wala akong karapatang magsilbi dahil may bahid ng kaimoralan ang pagkatao ko. Susuwayin ko ang utos ng Diyos na hindi makipagsiping sa hindi ko asawa. Sa isiping iyon ay mas lalo lamang akong naluha. Kung hindi mo gagawin, ano pang silbi ng pansamantala mong paglabas sa kumbento para tulungang madugtungan ang buhay ng ate mo? Seryoso niyang tugon. Siya si Julio, o mas gusto niyang tawaging Julia, dahil isa siyang binabae. Matalik siyang kaibigan ng aking nakatatandang kapatid at siya rin na nagbigay ng suwestyon na gawin ko ito dahil malaking pera ang maaari kong makuha sa mamahaling bar na ito. Siya ang manager ng mga mananayaw dito kaya madali akong naipasok. At hindi nga naman kami naghirap na tumawad ng 2 milyon pero walang kabayaran ang isusugal ko kaya mukhang hindi ko kakayanin. Halanat, mag-ayos ka na dahil baka mainip si Mr. Miller. Napakayaman ng taong iyon kaya hindi dapat pinaghihintay dahil masama kapag nagalit.
Hinila niya akong patayo para humarap sa salamin. Tinanggal niya lahat ng koloreteng nasa mukha ko dahil nagkalat na iyon, dulot ng aking pag-iyak. Mariin akong napakagatlabi upang pigilan ang pag-iyak ko. Siguro'y makikiusap na lang ako kay Mr. Miller na kung maaari ay sa ibang paraan ko na lamang susuklian ang 2 milyong ibibigay niya. Napakalaking halaga noon at dapat lamang na may karampatang kabayaran, maliban na lamang sa aking puri. Umayos ka. Huwag mo ipapahalatang galing ka sa pag-iyak at napilitan lang dahil kapag nalaman niyang sapilitan nito, ay maaari niyang ipasar ang bar. Naku, kapag nagkataon, maraming mawawala ng trabaho. Tango lamang ang isinagot ko. Pinagmasdan ko ang sarili ko na nakatayo sa harap ng salamin habang suot ang isang puting bestida na may karaniwang tabas at disenyo, pero magandang tingnan. Malinis at kaaya-aya sa paningin ko. Malayong-malayo sa suot ko kanina habang nagsasayaw. Ipinilig ko ang ulo ko para pansamantalang waksiin sa aking isipan ang ginawa ko kanina. Hindi ko maaatim na isipin na talagang ginawa ko ang bagay na iyon. Tara na. Napipilitan man ay nagpatianod ako nang hilahin niya akong palabas. Laking pasasalamat ko na lamang na nahubad ko na ang may mataas na takong na sapatos na suot ko kanina. Ilang ulit akong humugot ng malalim na hininga habang binabaybay namin ang daan palabas sa mga dressing room. Salid iyon ng mga mananayaw. Sa dulo ng pasilyo ay naghihintay doon si Mr. Miller. Nakasandali ito sa pader at nakapamulsa habang humihit-hit at bumubuga ng usok ng sigarilyo. Malayo pa man ay nanginginig na mga tuhod at kamay ko dahil sa katotohanang ang lalaking ito ang pagbibigyan ko ng isang bagay na labis-labis kong pinakaiingatan. Kung pisikal na anyo ang pagbabasehan ay masasabing maswerte ako sapagkat napakagwapo niya. Matipuno ang pangangatawan, maganda ang kasuotan, humahalimuyak sa pagiging mayaman ng matigas na tindig. Siya yung tipo ng lalaki na mapapalingon ka ng 2 beses kapag dumaan sa harap mo. Ngunit sa kabila ng gwapo nitong anyo ay hindi iyon naging dahilan para maging bukal sa loob ko ang makipagsiping sa kanya at ibigay sa kanya ang puri ko. Kahit siguro ang pinakagwapo na nilalang sa buong mundo ang magtangkang kunin iyon ay hindi ako magiging masayang ibigay. Naniniwala kasi ako na ang pagbibigay ng bagay na iyon ay sa araw ng kasal, kasama ang lalaking mahal na mahal ko na siyang aking asawa. Pasensya na po Mr. Miller kung napaghintay ka namin. Magalang na tugon ni Julio at bahagya pang yumukod. Napayuko ako nang ngumisi ang lalaki at itinuon sa akin ang tingin matapos patayin ang sigarilyong hawak kanina. Kung saan niya lamang iyon itinapon ngunit walang nagreklamo. Umayos siya ng pagkakatayo ngunit nasa bulos sa pa rin ang mga kamay. Mula sa pwesto namin sa harapan niya ay amoy na amoy ko ang pinaghalong pabango niyang panlalaki at amoy ng sigarilyo. Lihim ako napangiwi. Napakabango niya pero hindi ko talaga gusto ang lalaking naninigarilyo. It's okay. Sagot niya. Baritonong-baritono ang boses niya at sa tindig ay tila pag-aari ang lahat. Hindi naman ito nagyayabang pero sa presensya pa lang ay nakakapanliit na. Let's go. Napakulang ang mga paa ko sa kinatatayuan dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. Kapag sumama ay maaaring mangyari ang kinatatakutan ko. Mariin akong pumikit at mahigpit na humawak sa braso ni Julio ngunit lumayo siya sa akin at sumanyas na lumapit ako kay Mr. Miller. Don't be shy, honey. Nakangisi pa rin siya habang sinasabi iyon na may kaakibat na landi ng boses. Sasiguraduhin kong mawawala yung hiya mo kapag nasa kama na tayo. Halos lahat ng santo ay tawagin ko na dahil sa mga salita lumalabas sa kanyang bibig. Masyadong madumi para sa akin ang kanyang mga salita. Kayo na pong bahala sa kanya, Mr. Miller. Singit ni Julio at bago ko pa man siya mahabol ay malalaki na ang naging hakbang niyang paalis. Napaiktad ako na lumapit sa akin si Mr. Miller. Nanginginig ang palad ko at tila bibigay na ang tuhod ko dahil sa pangangatog. Nilulukob ako ng takot dahil bukod sa may kasalanan kaming gagawin, ay ito ang unang pagkakataon na may lalaking nakalapit sa akin ng halos dumikit na sa katawan ko. Hindi ako sanay. Huwag ka matakot. Hindi ako nangangagat. Bulong niyo sa harap ng tenga ko. Tulungan niyo po ako. Piping usal ko kahit alam kong wala na akong kawala. Pwede po bang mag-usap muna tayo? Kahit nanginginig ang mga labi ko at nauutalay sinika po sabihin ng mga katagang iyon. Naikuyom ko mga kamao ko nang hapitin niya akong papalapit sa kanya at ipinulupot ang mga braso sa maliit kong bewang. Kahit naman nasa gitna na ng pag-ungol ay pwede tayo mag-usap. Palandi ng palandi ang boss niya at ang mabango niyang hiningang tumatama sa tenga ko ay nagdudulot sa akin ng kilabot. Pwede pong wag kayong maglandi.
Tugon ko habang pilit pinapatatag ang loob ko. Narinig ko ang pagtawa niya at pagtikhim ngunit mababakas na pilit iyon. Hindi naman ako naglalandi. Ganito talaga ako. Sa kama ko lang ipinapakita ang kalandian na meron ako. Kung hindi pa paglalandi ang ginagawa niya, ano pa kaya kapag ipinakita na niyan sinasabi niyan landi? Gusto ko po muna kayo makausap. Tugon ko. Kulang na lang ay tumili ako nang halikan niya ang noo ko tinila kong papalabas ng lugar. Nagsisimula na naman mag-init ang sulok ng mga mata ko dahil sa nagbabadyan luha pero sinikap kong hindi iyon pakawalan. Baka kung saan niya ako dalhin at sa laki niyang tao, wala akong laban kahit na magpumiglas ako. Nakarating kami sa parking lot at hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng kotseng tinapatan namin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagarang kotse sa tanang buhay ko, lalo at laki lamang kami sa hirap. Ladies first. Tugon niya nang pagbuksan ako ng pinto ng kotse. Alanganin pa akong sumakay dahil sa kintab nito. Kulay yellow iyon at masasabi kong hindi ordinaryong klase ng sasakyan. Pumasok ako at sinalubong ako ng panlalaki niyang pabango. Agad akong umupo habang siya ay sa driver's seat. Mas lalong nanood sa ilong ko ang napakabango niyang amoy nang pumasok siya. Takot ka pa rin? Baka sa pagkamangha sa boss niya habang hindi pa rin nawawala ang ngisi sa mga pulang labi. Hindi ako nakasagot at itunoon na lamang ang atensyon sa mga daliri ko na hindi pa rin nawawala ang panginginig. Nalalamig ako dahil sa presensya na lalaking hindi ako sanay. Sa buong buhay ko, puro pag-aaral lang ang inatupag ko at nang tumuntong ako ng kolehiyo ay sa kumbento na ako nag-aral para mapaghandaan ang pagmamadre ko. Kaya hindi ako sanay na may lalaking nasa paligid ko. Sa lugar na kinalakhan ko ay hindi normal na makapaglapit sa mga lalaki. Bawal ang hindi pino at tamang pagkilos at lahat ng mga bawal ay ginagawa ko na ngayon kahit hindi ko gusto. May malaki akong dahilan ngunit hindi iyon sapat para baliin ko ang mga prinsipyo ko sa buhay. Anong pangalan mo, honey? May paglalaro sa kislap ng mga mata niya dahilan para mas lalo akong panginigan ng laman. Honey? Yun ba ang normal na pagtawag niya sa mga kababaihan? Huwag mo kong tawagin, honey. Hindi yun ang pangalan ko. Mas lalong lumapad ang ngisi niya. So, anong pangalan mo? Ayoko namang hanggang sa makarating tayo sa kama ay hindi ko alam ang pangalan mo. Panaka-naka ang kanyang pagsulyap sa akin habang patuloy sa pagmamaneho. Eunice. Pero, pwede mo akong tawaging Sister Eunice. Hindi ko alam kung may mali sa sinabi ko dahil nalaki ang mga mata niya at bigla na lang inapakan ng preno. Dahilan para muntikan akong mapasubsob. Shit! Mabilis kong tinakpan ng mga tenga ko dahil sa paulit-ulit niyang pagmumura. May problema ba? Bakas ang iritasyong bumaling siya sa akin. Bakit Sister Eunice ang itatawag ko sa'yo? Para siyang nakakita ng multo base sa pamumutla at panlalaki na magagandang mga mata. Nagtataka ako sumagot. Sister Eunice, madre ako. Pagmamalaki ko dahil sa lahat na nangyari sa buhay ko ay yun ang nag-iisa kong ipinagmamalaki. Hindi pa man ako ganap na madre pero sigurado ako matutupad ko ang pangarap kong iyon. Ilang taon pa titiisin ko pero masaya naman ako. Langyab buhay to! Sigaw niya, kaya ako naman ang nabigla. Fifth person over voice. Sabay-sabay na nagtawa ng mga kapatid ko matapos kong ikwento ang nangyari sa akin kagabi. Yan, napapala ng pagiging mahilig mo. Pati madre pinapatos mo. Kantsaw sa akin ni Six. Sinamaan ko siya ng tingin. Mali ko bang ang ganong kasexy at hot na babae, madre? Napapailing pa ako habang inaalala sa isip kong napakaganda niyang muka at sexing katawan. Sayang kung magmamadre siya. Nagtawa na naman sila. Kagabi na ata ang pinaka-nakakahiyang experience ng buhay ko. Halos mulasyahin ko na siya dahil sa pagnanasa ko tapos madre pala. Pakiramdam ko ako na ang pinakamakasalanang tao kaya bago pa masagad ang kasalanan ko ay hindi ko na itinuloy na ikama siya. Nakakapagpigil naman ako. Kaya pala kapag inahawakan ko kulang na lang mag-sign of the cross. Uminom ako ng kapeng nasa harap ko. Nag-aalmusal kami magkakapatid dito sa mansyon ng pamilya namin at dahil umira lang kalokohan ni Fort ay naikwento niya sa mga kapatid namin ang nangyaring bidding kagabi. Tinanong ako kung ano nangyari kaya napilitan ako magkwento kahit alam kong matinding kantsaw ang aabutin ko. Itinuloy mo ang pagbibigay ng 2 milyon? Tanong ni Fort na nakangisi. Iningusan ko siya bago ko tumango.
Kinuha agad ng bakla kagabi. Ibinigay ko naman dahil nasa policy nila. Alam ko mayaman tayo, bro. At kahit humiga sa pera ay kayang-kaya natin gawin pero hindi tama magtapon ng pera. Si Kuya Second. Kakausapin ko rin yung babae pero hindi muna ngayon. Kasi natatakot ako masunog. Tinawanan na naman nila ako. Sa sobrang tigang mo, napapahama ka. Ani Kuya First. Napakaganda naman kasi ng babaeng yun at ang mas malala, 18 years old lang. Magmumukha akong tatay. Ayokong ma-pedophile. Really? Hindi makapaniwalang tanong nila pero halata pa rin ang pang-aasar. Kahit ako, hindi makapaniwala dahil hubog na hubog ng katawan niya. Tapos minor de edad pa. Iritang tugon ko. Sa tagal ko nagpupunta sa bar at kumakama ng iba't ibang babae. Araw-araw, ngayon lang nangyari sa akin ito kaya kinilabutan talaga ako sa sarili ko. She's in legal age. You said she's 18. Tumangutang ako. I know, pero kumpara sa edad ko na malapit ng mamaalam sa kalendaryo, ay minor pa ang tulad niya. Bakit? May age qualification ba? Bago mo ikama? Panunuyan ni Fort. Kahit mas matanda siya sa akin ng 1 taon na hindi iyon nagiging hadlang para magsalita ako sa kanya na tila ako ang mas nakatatanda. Wala naman, pero mabuti na yung nag-iingat. Baka mapikot ako at mawala ang kalayaan ko sa isang iglap. No thanks. Pagmamalaki ko.